Bang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Camp Aguinaldo, US Embassy, and other installations. Nahuli ng mga equipment. And then before that, meron ding nahuli yung CIDG, yung PNP, yung IMSI Catcher, International Module Subscriber Identity Catcher, meaning cell-site simulator. Ito yung nakaka-intercept ng mga messages sa mobile phones and other technical equipment. Chinese din ang nahuli dito. Inibisigan ng NBI. So if you look beyond all this, medyo masyado malalim. No? Remember, meron tayong mga EDCA sites, particularly in northern Luzon area. Apat yata yung line dyan. No? And ang mga sightings ng mga Chinese vessels, yung big vessels with escorts, mostly sa northern Luzon. So what does that tell you? Ibig sabihin, kung mayroong impending invasion ng Taiwan, sino unang tatamaan? Siyempre yung mga EDCA sites, because these sites, you know, apparently ito yung staging area ng mga logistical equipment and other probably war material ng US in support of Taiwan. So masyado pong malalim ito, and we would like to thank Senator Tolentino for the initiative na nag-conduct siya ng pagdinig. 2 hearings yung na-conduct niya. Ang dami niyang na-reveal. Ang daming revelations na hindi natin dapat i-take lightly. These are very, very serious matters. Sabi ko nga, yung election lilipas yan eh. But there's something deeper. Saka yung mga drones. Ito yung merong conductivity, temperature, depth. May mga sensor eh. And halos paligid ng Pilipinas kung saan na-recover ng mga fishermen. Ang another area ng concern is yung mga agencies na binanggit ni Senator Tol, Office of the President, ang nahack na data, alam nyo ilan ang total? More than 8 gigabytes. April, just last April, I think 4.8 gigabytes. Yung July 2024, another 3.6 gigabytes. So 8 gigabytes. And these are data stored in the website of the Office of the President. NICA, 2+ gigabytes ang nahack. So napaka-vulnerable, and I'd like to urge the intelligence community, the National Security Council, strengthen natin, kailangan yung firewall natin, medyo tingnan natin mabuti. And there are experts in the Philippines, hired by private sector, if you can tap the services of these people from the private sector na tumulong para makapag-put up ng stronger firewalls do sa ating mga agencies. Imagine NSC, NICA, DICT, DOST, na-hack. And we don't know, only God knows ano pa ba yung information na sensitive, na top secret information na nandun na sa kanila. By the way, yung Infinitus Corporation, yung ibang clients nito, and I think Senator Tol will validate this, Huawei, mga Chinese firms. So, ano sinasabi nito sa atin? Kaya medyo magising tayo, hindi ito yung election-related lang. Well, of course, sinabi nga ni Senator Tol sa kanilang initial findings, related sa election because they wanted control. I mean, the foreign country. And yun nga, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area under the water. 5.7 billion barrels of oil, imagine. And much more quantities of natural gas. I was talking to Mr. Pangilinan, about, kasi sila yung initially nagkakonduct ng joint exploration. We coordinate with Sinop, sa China oil company. Sabi niya talaga, ang daming resources beneath the West Philippine Sea. Ano eh, dugtong-dugtong, and we should worry ourselves. We should not be complacent na ito election-related lang. No. It's even deeper than the election in May 2025. And we should think along those lines.
we should look beyond the 2025 elections. This is something very, very serious. This is really an encroachment on our national security. By the way, in the area of legislation, alam niyo ba yung ating anti-espionage law? It was passed in 1941. Antiquated, Commonwealth Act 616. It needs to be amended or repealed. Why? Hindi na tayo attuned eh. Yung mga equipment nga, di ba na? And even the penalties, napag-iwanan na tayo because alam niyo yung penalty pag peacetime? Not more than 10 years imprisonment. Not more than 10,000 pesos fines. Eh, ganun lang sa UN yun. So, kailangan strengthen natin yung sa legislature. Video, i-revisit na natin, if not repeal, Commonwealth Act 616 or the Anti-Espionage Law. Dapat mag-isip na rin, well, andito naman kami, and I think we will be one in saying na we really need to strengthen. Yung China nga, di ba napag-usapan natin last time, may tatlo tayong probably helpless Filipinos na being accused of spying. And asa na kanilang parusa, execution na yung maximum. And I'd like to think na kasi tayo una nakahuli ng mga spies dito na dinadrag ng mga Pilipino, nahuli ng mga equipment. Well, the investigator in me would suggest na baka naman kaya hinuli yung tatlong Pilipino pang prisoner swap doon sa mga nahuli na natin. Meaning, ito din natin yung mga nahuli ng NBI at saka ng armed forces. Baka very valuable personalities ng Chinese intelligence. So, yun lang. I think I've covered enough. I'd like to give the floor to the others. Obviously, ang lumalabas, parang gusto ng China, Senate-controlled, Chinese-controlled Senate, Chinese-controlled House of Representatives. Kaya nasa kamay po ng mga tao, ng Pilipino, ng mga botante natin, sa inyo po. If you want a Chinese-controlled Senate, House of Representatives controlled by China, then you know, alam niyo na ho, what's going to happen. Magiging sunod-sunuran po tayo. Kung anong ibubulong sa senators natin, anong ibubulong sa mga congressmen natin, ganito will happen. Last year po, bago pa mag-election, napapansin na wala na nagiging smoke screen po yung West Philippine Sea. Kasagsagan, kainitan, habol dito, bangla doon, binuhin na water cannon ng mga barko natin. Later that we know, meron pala sila dito sa kabila, yung kanilang mga spies na kumukuha na ng video, litrato sa mga installation sites natin, mga vital installation, Malacanang, Campanilado, etc. Habang nakafocus ang authorities natin yung sa West Philippine Sea, meron pa rin silang ginagawa nun. It's part of course, ng kanilang campaign para nakafocus tayo sa West Philippine Sea, pero hindi napapansin. Lucky na, lumutang itong espionage na ito. So talagang halatang halata na they really want to control this country, siguro pagkatapos nito sa Senate and then sa Congress. So, it's up to us, it's up to our people kung gusto natin mangyari po ito na we have a Chinese-controlled Senate and House of Representatives controlled by China. Yun lang po.